nga si BBM na tinatago ng ng mga kasama niya. Simple lang yung drug-related na statement against him, na nag-jujut siya, nagte-text siya. That's an issue. It's a national issue. It's a national security problem. An issue na you cannot have a president, a sitting president at that, na nagdodroga. Now, up to now, January 29, si Digong nagsabi, patapos na yung February, almost a month na. Ano sinagot niya? PIDEA sumagot, never na nakalagay sa listahan nila. Sabi ng PIDEA yun. Sabi ni Duterte. O, di ba? Pangalawa, si Duterte ang bangag. Si Duterte, epekte ng fentanyl. Ayaw kay reliever daw. How could you, President of the Republic, na may allegation na nasa drug list ka, answer na gano'n? Gusto mo ba patunayan pa? Gusto mo ba na umabot tayo doon sa butataan tayo? Yan Simple lang ang sagot sana In all humility, in all humbleness na, Siya na mag-start na, no? magpa-drug test ka lang. Kasimple. And ako, sinabi ko sa vlog ko, March 31, the clock is ticking. Pagka lumagpas ang March 31, inaamin mo, na walang drug test inaamin mo, drug addict ka. And you have no right to continue as the president of the country. Anyway, ako nagmanifesto na ako. Maraming taong bayan sinasabi, nauna, galaw na. Wala lang yung manifesto nga pakonti-konti pumipirma. Papunta pa lang tayo sa 19,000. Okay? Ang tinatakis papuntang 25. So, sige, hayaan mo. Tapos magtataw kay people power. No way. Because kita nyo na yung manifesto is in itself a testing ground. How prepared are the Filipino people? How ready are the Filipino people? Yun yung kaya ko nilabas yung manifesto na yun. Ngayon, sinasabi ko nga this is a democratic country. Pagka wala nga milyon yan, bakit ka kakabahan ko malaki yan? Ba't kakabahan, di ba? So, wala kayo dapat kaba. Simple lang meron kang manok. May manok ka. Dapat mangitlog yung manok. Kasi pag tumanda yung manok, wala nang itlog na lalabas doon sa manok. Kaya habang bata yung manok, itlog lang dapat siya na itlog. Meron kang pera ng galing sa taong bayan. Binawaltas ninyo Bumibili kayo ng kondo, bumibili kayo ng mga bahay, lintik kayo, payaman kayo ng payaman, gaganda na sasakyan. Totoo naman. Kaya nga nakakapika Kaya nga dapat it is a state policy nga na ibabalik yung pera ng taong bayan. And if that is a policy, ikot-puwit kayo, mga politiko, paano nyo gagawin yun? Yun yung 20 years sinasabi, Sir Dad, 20 years after 20 years ulit. Yun. So that kunyaring, if you are able to spend, tignan nyo yung yung insertion na yan, 26 billion. Ano pa yung tinanggal mo sa armed forces na mga pensyon ng kontralista mga yan? 10 billion. Ilan yung pinasok yung 170 billion ba kung dun sa sa isa pang agency? Sipin mo dami na yun. Kahit nga, isipin mo 100 billion na lang. 100 billion. 50 billion na lang. Saan mo pwedeng gastusin yung 50 billion na kikita na siya ng 5 billion? 10%. Diba? Kung 20% yung kita ng 50 billion, 10 billion. And then, in 10 years, in 5 years time, double. Bumalik na yung kapital. And then, meanwhile, yearly, may nakukuha ka na naman. Meron ka na naman gagawin na manok na mangingitlog. And then, eventually, after 20 years, balik yung pera mo. Dapat ganun yung utak ng politikas natin, ng mga nagmamahala. Such that, hindi pabigat yung how will you do that kung kunyari sistema mo ganyan na, Your Honor, I beg to disagree, Your Honor, but this representation, mga gago. Sarap pag kumuha, dapat dyan may yung audience, may baon ng nyug.
Natutukin sa ulo. Yung gaano mong sasalita. Kagaling na akala mo. Mga wala namang dinideliver na ano. Wala namang... Wala. Kaya nga, Tawa lang yung mga... ang kulang is yung direksyon. Direksyon ng taong bayan, direksyon natin as a country, as a people. Dapat ganito, ang kulang is yung statement of policy. Statement ng policy. Alam ng sa private sector yan eh. Kasi kung gumagawa ng mga sistema, nakikita mo, may experience ako eh. O then nakikita mo, it begins with a vision. Okay? Meron kang vision, ito yung gusto mong panaginip, ito yung gusto mong punta. From that vision, hihimayin mo sa bawat function ng management. Ano ang policy ng kumpanya? Statement of policy. Kaya nga meron tayong konstitusyon. Now, doon sa konstitusyon na lang, failed na tayo eh. Kasi ano ba yung policies natin sa konstitusyon natin? Bakit merong sinasabi yung konstitusyon natin na bawal yung dynasty? May sinasabi na kung ano-anong hindi naman nagagawa. Tapos kung gusto baguhin yung konstitusyon, mali tayo talaga. Yung statement of policy, mali. Ano ba gusto talaga ng taong bayan? Sino ba gumawa ng konstitusyon natin? Paano yung mga may kaya? Paano yung mga matataas na taong gumawa? Nasaan doon yung representation ng may hirap? Wala. Tragis yan. Sila. Sino nga nagre-reklamo? May hirap. 1987. Kaya nga, how can you na yung constitution mo na sinasabi mo is the embodiment of all the ideals ng Filipino people, pero hindi naman represented yung taong bayan. Na-represent ba yung lahat ng PWD? Na-represent ba yung lahat ng ng mga OFW? Lahat ng all walks of life na-represent ba? Because somehow, desiderata, listen to the dull and ignorant. They too have their stories to tell. Pwede kang tanungin, ano ba pare ko, ano bang masasabi mo? Ano ba mali dito? Basahin mo, naintindihan mo ba yan? O anong mali dyan? Anong masasabi mo? Kasi importante yan, yung sasabihin mo. Pagkakataon mo, sabihin yung side mo as you represent yung sector mo. Wala. Para sa mga tribo-tribo lang yan eh. Wala nga, hindi nga represented yung mga natin. Yung mga tao. May tribo doon, may tribo. Lahat ng kanilang mga representante nakakapagsalita. Hindi kagaya ngayon, wala. Yung natin yan eh. So, doon pa lang we have a faulty constitution, but now is not the time to change it. With these people, ng mga kawatan. Pwede. Next time. Gaganya na sila, pagaling na sila. And then, bubulagain kayo, nag-agree sila. Na sila na yung changes. Nag-agree sila. And then, biglang niloloko lang tayo ng mga tao na yan. Not now. Dapat noon pa. Ngayon, wala. Maraming question kasi. Sabi nga, maraming question, hindi pa nasasagot. Tapos sila manunungkulan. I would rather have na magkaroon talaga ng people. Nangyayari kayo. Mandate ng PSG, protektahan yung presidente. Magkakaroon lang. Upakan kayo ng PSG. Tapos sasabihin nyo, binaril kami. Abuso eh. Di ba? Human rights pa, patawanan. Kaya nga, yun nga napapasukan kasi ang grupo ng mga hindi tamang tao. Pagka may magpudyot, kagaya nung nangyari sa EDSA 3. May EDSA 3 eh. Alam niyo ba yung EDSA 3? Kay Gloria? EDSA 3. Yun yung unang-una, after ERAP nga eh. EDSA 2, tapos yun nga EDSA 3. Nandun ako. Sa observing ako. Pa-intel ko no. Observing ako. Kita ko yung mga tao doon. Tapos doon sumisigaw pa ako doon kasi nag-decide yung tao pumunta sa Malacanang. Naudyukan. Marcha sila nasa Malacanang. Iniwanan nila yung EDSA shrine. Pagdating sa Malacanang, bumaril yung mga PSG. Balik sila, atras sila. Tapos nasunog yung truck ng ABS-CBN, yung pick-up. Naiwan. Tapos lumabas yung mga tangke ng PSG. Gusto niyo gano'ng mangyari? Udyok, tapos pagka-udyok,
tatakbo na sila. Maiwan doon yung mga kawawa. Yan. That's why, yung mga leaders, no, hinay-hinay kayo, no, sa mga pananalita. Kasi, huwag kayong mag-uudyo, huwag kayong mag-ano, kung hindi nyo kayang sagutin yung buhay ng tao. It's a responsibility. Being a leader is a responsibility. Kung ang labanan dito, ubusan, patayan, di sige, tanggapin nyo. And then kayo mag-explain ng buhay ng taong namatay sa pamilya niya. Mahirap yun. That's why may mga leader na hanggang ngayon ayaw. Okay? Kasi na alam nila yung loss of life. Value of life. Yung mga tao na nag-uudyok, hindi nila alam yun. Wala silang pakialam sa buhay ng kapwa Pilipino. Kaya ang galing mag-udyok. They haven't experienced explaining to the wife or to the father or to the son, the children, patay na yung asawa mo, yung tatay mo. Hindi nila na-experience yun. Kaya hinay-hinay sa mga leader na gustong tumayo at idadamay yung kapwa Pilipino para sa isang cause na questionable. Okay? Hindi pa panahon. Yun yung akin. Kaya, be discerning. Pagkaalanganin kayo, dasal. Dasal lang. Kasi hindi pwede yung para-para. At isipin nyo, may pamilya kayo. Tatayo ka sa EDSA? Paano kung nagkaputukan? Takbuhan. Tatakbo ka? Takbuhan yun. Paano ngayon yung cost? Wala naman tayo yan eh. Paano ngayon yung cost? You see? How can you ask somebody to lead you when you hindi naman nagagawa? Tapos kung gusto baguhin yung Constitution, ay, mali tayo talaga. Yung statement of policy, mali. Ano ba gusto talaga ng taong bayan? Sino ba gumawa ng Constitution natin? Paano yung mga may kaya? Paano yung mga matataas na taong gumawa? Nasaan doon yung representation ng may hirap? Wala. Tragis yan. Sila Sino nga nagre-reklamo? May hirap. 1987 eh. Kaya nga, how can you na yung constitution mo na sinasabi mo is the embodiment of all the ideals ng Filipino people, pero hindi naman represented yung taong bayan. Na-represent ba yung lahat ng PWD? Na-represent ba yung lahat ng ng mga OFW? Lahat ng all walks of life na-represent ba? Because somehow, desiderata, listen to the dull and ignorant. They too have their stories to tell. Pwede kang tanungin, ano ba pare ko, ano bang masasabi mo? Ano ba mali dito? Basahin mo, naintindihan mo ba yan? O anong mali dyan? Anong masasabi mo? Kasi importante yan, yung sasabihin mo. Pagkakataon mo sabihin yung side mo as you represent yung sector mo. Wala. Para sa mga tribo-tribo lang yan eh. Wala nga, hindi nga represented yung mga natin, yung mga tao. May tribo doon, may tribo doon. Lahat ng kanilang mga representante nakakapagsalita. Hindi kagaya ngayon, wala. Yung natin nga eh. So, doon pa lang we have a faulty constitution, but now is not the time to change it. With these people, the mga kawatan. Pwede. Next time. Gaganya na sila, pagaling na sila. And then, bubulagain kayo, nag-agree sila. Na sila na yung changes. Nag-agree sila. And then, biglang niloloko lang tayo ng mga tao na yan. Not now. Dapat noon pa. Ngayon, wala. Maraming question kasi. Yung sabi nga, maraming question, hindi pa nasasagot. Tapos sila manunungkulan. I would rather have na magkaroon talaga ng People's Revolution and then tignan yung Constitution. And then sit down, lahat ng sector represented. Tapos nun, reviewin bawat article and then specify kung ano talaga yung policy. For example, very important nga yan. Ano tingin ba ninyo sa taxes ng tao? Yun yung sinasabi ko pa kanina. Ano yung tax? Nagbabayad kayo. Hindi, ano ba yun? Binigay mo o pinahiram mo? Simple. Pero, merong may pupuntahan yun eh. Pagka binigay ko, wala na ako in-expect. Wala na. Parang yun na yun. Inyo na yun, gamitin nyo na. Parang ngayon, nagbayad ka ng tax, wala. Huwag kang... Ngayon, nga tayo, di ibig sabihin, ang feeling mo, pinapahiram mo.
Kasi may in-expect kang balik, good governance, or whatever. Di ba? In kind. Ang nangyayari, binabalik, kalahati, pumupunta, o 1/3 may ayuda. 1/3 ayuda. Paano yung mga dito hindi naman nagbigayan. Ito nagbigay. Ba't doon mo binabalik? Kasi ito, mga tangang, sorry, pero ito, mga tatanga-tanga, kahit ano dikta mo dyan, susundin yan yung sasabihin natin. Iboboto tayo niyan. Babayaran natin yan. Bibigyan natin ayuda yan. Bipirma yan ng charter change. Sipin mo kasakit ng nakakainis talaga yun. For the record, I want to speak for the record na gano'n. Now, okay, si Digong. Yan, exciting si Digong eh. Pag tumindi. Alam niyo ba itong si Digong, isang salita niyang tapos na to? Oo. Isang salita lang. Pag sinabi ni Digong na lumabas, ako mismo lalabas and I will die for him. Maliwanag. No? I will instruct all those na mga ka-ranger ko, kabaro ko, at mga nakasama ko, at the very least, yung mga naging sundalo ko, who are willing to support me, and willing to die also for a cause. Sasabihin ko, okay, let's die for Duterte. Let's die for the Filipino people. Okay? Isang salita lang yan. Abi, pasalamat ka. Pero yung mga sinasabi kasi, ubus na yung pera ng taong bayan. Hindi na kaya ubusin yung pera ng taong bayan. Tuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy yan. Tapos ano papayad pa nga kayo ng tax. Nagpapalakas sila. Sinasabi, lalakas lang sila. Hindi. You know, may hangganan. May hangganan. If you understand the whole things, no, yung setup, may hangganan. May hangganan yung how the armed forces and the PNP will defend it. May hangganan yun. Yung following the chain of command, may hangganan yun. Tignan niyo yung history. Dalawang EDSA yun. May hangganan yung chain of command noon. Nag-break away yung RAM. Ibigay mo gusto ng taong bayan. Hintayin mo yung Duterte. Hintayin natin. Oo, tama. Hintayin yung Duterte. Pag hindi nangyari, ayun. Wala. Tignan natin. Second option. Ngayon, kunyari, may nangyari. And then, ano yung option mo? Sinasabi nung isang kabaro, katumakbo yan sisitahin ko. Ganun ba? Hindi ako tatakbo. Bakit? Ako ba nawalan? Pilipinas ang nawawalan. No? Ngayon, pagka ganon, ang kulitin ninyo yung nagsabi. Ang kulitin ninyo yung nagsabi. Oy, sabihin mo kay si sir, magtakbo siya. Kaya sasabihin ko naman sa ayoko. Sinabihan mo, inunahan mo sino tatakutin ninyo? Ako tatakutin ninyo. Tatakutin nyo ako. Tapos ako, Mr. Principio, mana lang ako sa tatay ko. Hindi nyo kayang takutin. Hindi nyo pwedeng tatanggil yung ganyan sa akin. I have my own, character. Alam ko kung ano, nakikita ko kung anong tama. If ever na I'll run for a better position. Hindi lang yung ganyan na, tapos hindi yung ganyan sistema. Kung tumakbo man ako, I will offer myself to change the system. Hindi yung ganyan na papasok ako sa sistema. Hindi, papasok ko dito para baguhin yung sistema na yan. Kasi pagka nakita ko hindi nagbago, then makikita ko may need na baguhin yung sistema. Kasi failure na naman. Ikot na naman tayo, di ba? And problema, I'll be old by that time. Baka may may sakit na. So, next generation na lang. That's why the Pinoy Survivor videos is for you, young generation of Filipinos, para ma-incorporate ninyo the kind of person I am. Kung hindi man ako, the next generation ng Filipinos. Pabaon ko sa inyo. Yun yung ko. Hindi ako mamamatay kung hindi ako mapwesto. Hindi ako habulin ko yan para lang What for? Gusto ko ang sistema. Wala kung pwede nga na ang lit-lit ng kikitain ng politiko. Kasi ba't taas-taas ang kwento ng mga taong yan? Dapat nga So, nandun ako sa sistema na
So, hinayaan ko na muna, hindi ako post, nag-vlog dahil sa gusto kong may post ni DIY KKB, informative ni Oliver, yung usapan namin, 4 na oras ay napot doon, sayang naman kung hindi niya may post yun. So, ine-edit pa niya baka may mga hindi tamang sinabi. Kasi ano yan February Revolution yan eh. So, napag-usapan yung February Revolution. So, yun yung nai-post na yata niya. So, I have to check it pa. Alam ko meron nag-notify sa akin eh. Tapos, panoorin nyo lang, doon kayo manood. Supportahan nyo rin yung channel niya. Kahit pa paano, nagko-comment din siya para meron iba-iba yung insights na nakukuha ninyo from a simple person that he is, tapos kanya-kanya analysis yan. Kaya kung titignan ninyo ngayon sa SOCMED, ang daming vlogger, iba-iba yung analysis. So Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At natunghayan nyo na ang aking introduction. Talagang nakita nyo naman. Hindi pa yon. Ipapahayag dito sa aking full video or of finale ni Sir Dado dun sa aming kwentuhan, dun sa kanyang tahanan. So, sayang kung hindi makikinig yung mga taong bayan patungkol dun sa mga ano ang problema at ano ang pwedeng maging solusyon, kaakibat ng mga salita doon sa ating banal na kasulatan. So, yan po guys. At ito nga, sinabi nga niya, itong Pinoy Survivor, kung siya man tumanda na at kumbaga hindi na makapag-vlog, ay para sa inyo to, mga future generation. Para sa inyo to na para makita nyo kung sino si Pinoy Survivor. Kung sino si retired Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Rangers. So, kung ihahambing nyo to sa ibang mga vloggers, ibang-iba po, napakalaki po ng diferensya. Dahil ito, merong ito yung problema at ito ang posibleng solusyon sa nagiging problema ng ating inang bansang Pilipinas. So, napakaganda po. So, hindi ko na po pahabain guys. At ito pong video ito yung pinaka-pinale ng aming kwentuhan. So, yun, isa-shoutout ko po uli yung mga organizer na nagbabalak na gumanap dun sa prayer rally suporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-invite nyo na ito. Invite nyo na ito. Hindi po pwede guys yung sabihin, pumunta ka na lang doon. Hindi pwede yun. Kailangan merong proper invitation. Pwede nyo saan tawagan at kausapin nyo kung kailan, kung saan gaganapin ang prayer rally ni Tatay Digong. Ganun lang kasimple po. Kasi hindi naman po pwede, suporta nga si Tatay Digong, pero hindi po pwede po yung basta ka na lang pupunta doon, hindi ka imbitado. Parang isang party lang yan eh. Pupunta ka rin, wala ka imbitasyon. Maling-mali po yun. Kung sasabihin ng ibang ating mga kasamahan, ating mga kapwa Pilipino, bakit yung iba nagpupunta doon? Sarilin lang hirap. Hindi po. Iba po kasi yung individual at iba po yung ating inimbitahan na si Sir Dado ng Pinoy Survivor. Magkaiba po yung status nun. Kaya kung kayo po ay gusto nyong maging speaker sa inyong prayer rally patungkol sa suporta sa ating Tatay Digong, formal nating imbitahan ang ating iniidolong si Pinoy Survivor ni si Captain Clemente Enrique ng Scout Ranger. So, ganun lang po kasimple yun. Pwede na tawag, pwede text, ganun. So, yun lang po ang aking panawagan sa inyo. Kasi, nanghihinayang po ako sa mga bawat ipapahayag niya sa prayer rallies
na mas maraming tao ang makakaalam kung sino tong ating iniidolong si Pinoy Survivor. So, shoutout po sa mga organizer. Alam ko mga 7 pa yan eh. 7 o mas mahigit pa na mag-organize ng prayer rally ng ating Tatay Digong dito sa Luzon. Kasi tapos na po sila sa Davao, pumunta na sila ng Visayas, sa Cebu nga, at narito na sila sa Luzon. So, di umano itong merong nag-PM sa akin, pupunta po, meron pong sa Samar. I think, basta party doon. Sa Leyte o na yun daw ay susunod. Good to know that. Pero kailangan po ng invitation, guys. Invitation. Di ka po pwedeng pumunta ng party na wala kang imbitasyon. So, kung willing kayo na mag-speech ang ating Pinoy Survivor na si Kadado, imbitahan nyo in proper way. May invitation. Yun po. Marami namang paraan para magbigay ng imbitasyon sa isang tao. Di po ba? So, yun po guys. So, simulan na po natin. At medyo mahaba-haba na naman ang aking intro. Ito po yung pinale ng aming kwentuhan ni Sir Dado, si retired Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Rangers. Ito na po. Go! You know what happened to the country ng pandemic? Oh. What if kunyari merong isa pang pandemic na tumama, 2, 3 sabay-sabay? Do you think we're ready for that? Ay, yung ngayon? Kaya nga, yung mga pinuno natin and whoever man ang uupo, make sure na you are thinking in biblical terms. Hindi biro-biro yung mga nakasulat sa Revelation at yung sinabi nila Mark, Luke, at saka sino isa? Matthew. Matthew, mga idol. Na sinabi mismo ni Kristo na yun nga, pagbalik niya, etc. etc. When will be the sign of the times? Kaya nga, are we ready? The Philippines is not ready. Filipinos are not ready. Kaya nga, good luck sa atin. Because our leaders are not thinking in biblical terms. Kunyari yung sinasabi na mawawala ng pagkain, ang dapat ngayon, ang ginagawa na natin, nag-i-imbak na as a country, as by LGU, para handa na yung bansa natin. Wala, tatamaan talaga tayo. Good luck sa atin. And then, mangyari dyan, Pilipino sa kapwa Pilipino magpapatayan ng pagod sa pagkain. Kaya nga, matikas challenge. Whether kayong tangayin ng rapture o hindi, at least meron kayong surviving chance na kung may mangyari man, magsabay-sabay yan, gera, sakuna, earthquake, delubyo, whatever, climate change, polar shift, asteroid na tumama, may labang kayo. Kung nabuhay kayo, edi sa unang bagsak, edi meron kayong makakain pagka, kung patay kayo, good luck, nandun ka na sa langit. Pagka ako'y nagkatagutom, punta lang akong buntok, doon ako magtatanim. Hindi mo nga magagamit yung yun nga hindi kayo nag-iisip Bakit? Yung mga nagsasabi pa nga sa akin sa mga comment, na pwede naman sir, imbis na delata, magtanim para fresh. Paano nga kung kunyari hindi ka nga makalabas? Paano nga kung scorching heat yung sun? Sunburn ka? Wala na nga tubig, wala na nga drought na nga paano yung mga itatanim mo? Paano mo didiligan? Saan ka kuha ang tubig? Hindi mo may dilig yung tubig at iniinom mo. Wala nang supply Paano kung umabot sa pangalawang yugto? Poison lahat ng tubig. Kasi dadating yung asteroid Wormwood ang tawag na.
magpapait yung tubig, patay lahat ng isda sa dagat. Parang binagsak ng atomic bomb na wala nang pwede itanim. Oh, and you're talking of di pa nuclear war. Kung nagka-nuclear war, wala na. Pero hindi, sigurado na mayroong babagsak na meteor yata, asteroid o comet na that will cause all the living things. Una, 1/3. 1/3 ng dagat magiging kulay dugo. Imagine mo nga parang yan, parang panahon ng Pharaoh, di ba? Yung 10 plagues, di ba? Yung kay Moses din na galing. Moses, Kaya nga, Kaya niya yung river of, pinapulo niya. No. So, yung dyan, maraming mga mangyayari na hindi handa ang tao. Because hindi naman nagbabasa ng Biblia na yung iba. Makikinig sa TikTok, makikinig kung sa mga vlogger na kaliwa kanan. Tapos nun, wala kang oras magdasal man lang, basahin mo. Alam mo ba, araw-araw if you make it a point na magbasa ka ng isang passage sa Bible, o di makukumpleto mo yan, simulan ninyo sa Revelation, matakot kayo, sa Matthew 24. Makita niyo doon yung chronological order. And there will be wars and rumors of wars. There will be earthquakes, pestilence, famines. All coming in intensity and frequency, palapit na palapit. Habang, remember pa yung babaeng nanganganak na may birth pains. Sa umpisa, masakit, di ba? Pagkalalabas na, ayan, ang dami ng sakit, hindi na mapakali. Ganon ang mangyayari. So, may gera, may rumor of war, may famine, may pestilence, may plague. Lahat na. Sabay-sabay. What do you think will happen pag may COVID na naman, time? Tapos may gera. Hindi lang sa Israel tsaka sa Europe, dun sa Ukraine, pati dito sa US-China. Naglaban-laban na ngayon, Axis. Magkakampi Korea, North Korea, China, Russia, Iran. Nagpo-form na yun. What if? Grabe. We're not prepared. Tayo, pinagtatalunan ngayon, tsa-tsa. Hindi mangyayari. Hindi nga mangyari, pero nauubos yung oras na imbis na tayo naghahanda na para sa things to come, we're not ready. Nababawasan yung oras para sa Yun yung naguguhob mga bundok, inuhukay, ilan yung namatay doon. Kaya nga, good luck sa atin. So, meanwhile, ang bayan, enjoy kayo. Kalma lang, kalma. Enjoy. Kakalma-kalma tayo, pero hindi natin alam, we're taken for a ride, tapos noon, before you know it, paano? Late na. Too late the hero. So, ang sa akin niya, habang nagdi-discuss tayo, sinasabi ko nga sa channel ko, magmatikas challenge kayo, kahit pa paano. For preparation. Oo, malaking bagay yun. Ako, kita nyo, naka 60 weeks na ako. 23, graduate na. 23 weeks na lang, parang na lang yun. 4, 8, 12. Tapos ano na lang ako, may maintain ko na lang. Parang kalating taon na lang. Kalating taon. Hanggang August. Hanggang August na ako. So, tutuloy ko na lang yun. Kaya ako, nagsasapol pa lang. Ngayon, ang gagawin ko, pagkatapos ng 83 weeks, i-ano ko na lang, yung tawag dito, pang-social na. Bibili Wala na. ko pamimigay mo. Yung kasi yung ginawa ko, inuna ko pa rin, mga pang-purman Yung basta lang meron. Pero ngayon, pagka nagawa ko na yung 83 weeks, ang isusunod ko na, yung medyo saucy naman. Yung sinasabi mo, kunyari, spam. Kasi kumpleto ko yung sardinas, kumpleto ko na yan, Carne Norte, konting yung mga,
Hindi ka, isipin mo, araw-araw sardinas, sawa ka ron. Sawa talaga. Kahit anong iba pang luto ang gawin mo doon, wala. Pero yun niya, akin yan, ginawa ko pa nga, 1 meal a day pa eh. Papunta ako ngayon ng 2 meals a day. Okay na, umaga tanghali, gano'n naman, umaga hapunan, gano'n naman kami ngayon eh. Sa bahay. Ako naman. Baga, ako, biskuit ako sa gabi. Okay. Biskuit ako sa gabi. Sa umaga, kain ka. Biskuit sa gabi. Kasi ayaw mag-pull eh. Sa gabi, ang hirap. Parang hindi ako makahinga. Kasi pagkain, sobra-sobra yung pagkain ko guys. Gabi. Skyflex lang ako sa gabi, tapos tubig. Hirap ba? Pero maraming taong gutom eh. Yeah, marami talaga. Nakakainis yung tao, wala silang pakundangan sa pera ng tao. No? Sa Maynila lang eh, nakita mo naman yung mga yung natutulog sa bangketa. Ang dami pa rin. Kaya, tapos yung mga snatcher, ang dami pa rin. Kaya nga tama yung tama yung policy na, state policy na yung pera ng taong bayan isoli sa'yo. Dapat yung ayuda, wala na yun. Wala na. Ayuda, tanggalin yun. Tatamaran lang ng tao na aasahan lang natin yung The ayuda is designed para gano'n, precisely, na maging umasang tao sa politiko. Parang squatter, di ba squatter, ha? Nasa squatter, sa estero. Pinaprotektahan nila yun. Kasi, boto nila yun. Inalagaan nila yun. Tapos, bibigyan ng mga konti-konting noodles, para maalala sila na tumutulong. Nakita nyo si congressman, tumutulong to. Pero at the end, gagamitin na sila. Marami nangyayari yan. Dito lang sa amin, sa Taytay, sa Floodway. Malapit din kayo sa Pasig, di ba? Sa Tramo, sa kabila, Floodway na. Floodway. Yun. Floodway na yun. Ang dami squatter doon na tinatanggal na. Kasi riverside eh. Yung sa Pasig, ubos na yun. Ubos na yun. Sinusunod na yung Kainta, tapos Taytay. Yun, hanggang doon. Yung dalawang bayan na lang yung Kainta, Taytay. Tapos na kasi sa Floodway, yung Pasig. Tingnan mo yung sistema na yun natin, ha? Tarantado talaga yung mga politiko natin, ano? Isipin mo, pinayagan na magkaroon ng mga settler dyan, legal settler. Malaunan, gagastos kayo ng tao, ang bayan, na i-relocate. Gastos yun ng taong bayan. Ibang kagagawa ng mga politiko. Yung naunang politiko kasi ang nagpalagay doon, yun, iba na administrasyon sa Pasig. Because the system is wrong. The system allows for corruption. Kaya nga dapat, kung ako lang masunod talaga, dapat yung unforces sa gumawak eh. Kaya nga. Yung mga ano natin. Aantayin namin sa iyo, Sir Dago, yung ipinangakong, halimbawa, kung matutuloy mo yung 2025, senatorial election. Hindi ako tatakbusin ako. Hindi, I mean, meron tayong mga napupusuhan po pwede natin. Yung listahan? Pero ibang masa, lalagay yung pangalan ko. Hindi ako tatakbo ng senator. Magkagalit si Kernel, ano ba tawag dito? Napanood ko rin vlog niya yun eh. Yung medyo, si Kernel, si Kernel. Betran? Yun. At magagalit. Hindi, sabi, nung unang vlog niya, pagka nakita kita na ikaw pumasok dyan sa politika. That's baloney. Ikaw aking araw-arawin kita. Sino pa siya para sabihin ko anong gagawin ko, hindi? Pero nasabi lang niya yun para sabihin sa taong bayan na it's a way of saying na hindi kami interested sa posisyon. Okay. Yun yung way niya para sabihin kami ni Macanas. Why would you tell me na, kunyari ikaw magbablog ka, sasabihin mo sa mga viewer mo na, pagka tumakbo yan, di kilala na, kaya yan nagbablog dahil sa tatakbong una akong kakalaban. Una akong kakalaban dyan. Bakit siya kakalaban? Hindi nga Bakit? Because, hindi tumakbo ka rin, yung punto. Tumakbo ka rin. Bakit mo ihaharangan ang isang tao na
Dahil lang sa nagpa-vlog ka, tapos hindi ka na pwede tumakbo. Eh, kagaguhan yun. Kalokohan yun. Kaya ako sinasabi ko, wala akong balak tumakbo. Because ayoko, ang dumi ng politika. Dumi talaga. Eh, Sabi mo nga, ayaw mo ikaw Not in this kind of setting. Kumbaga, ayaw kainin ka ng sistema ngayon. Kahit sinong ilagay mo dyan, kakainin ng sistema because you're talking of hundreds of millions, billions. Yun. Ang dami kong nakita, kita mo yung mga kabaro ko na pumasok dyan. Nasaan sila? Hindi nga yung iba, hindi nga senator, yung iba nga mga cabinet member nasaan sila ngayon? Hindi na malaman kung Tinahin lang ng sistema. kakainin ka talaga ng sistema kahit gaano ka katatag. Ewan ko kung ako ilalagay ko yung sarili ko dyan para kainin ng sistema. Hindi, papatayin ko lahat ng tarantadong. Kaya nga sinabi ko sa vlog ko na yung unang-una kong number 1 kay Jojo. Sinabi ko na yung unang-una na naging number 1 kong ganun inuperan ako. Laging. 10,000 isang truck. Araw-araw. Napanood ko. O yun, sumalangit nawa. Kaya nga, yun 1 million lang yun. Pero pagka kunyari ngayon, magkano yun? Malaki yun. Oo. Yun yan. Kasi Times 10 na yun. nag-compete yung sundalo ko rin, nanghinayang to the point na parang gustong mag-mutiny dalawa lang kami doon maghahati. Kasi siya yung naging tulay. Yung naging tulay. Sabi ko, ayoko ng ganyan. You know, I cannot restrict you if you want to run. I cannot even tell you if you're qualified or not. I have no right to do that. The people of the Philippines have the right to say later on kung tama yung pagkaboto nila sa iyo. Because if you're not performing, then galit sila sa iyo. Tama sila, binoto ka Di ba? And that's the predicament now. So, para sabihin nung iba na pagka tumakbo ko, wala akong balak tumakbo. Bakit unahan ako? Sinasabi ko nga tatakbo lang ako, papayag ako if yung sistema binago na. Because right now, yung sistema ninyo will not allow a common Dick and Harry to run because wala kang pera. Paano ka mananalo sa isang tao na gusto mag-senator na ang kaya niya pumondo kalahating 400 million, 200 million. Yun na yung takbuhan ngayon para ikaw manalo sa isang senatorial run. 500 million. Medyo safe ka. Anong kailangan mo para manalo sa isang presidential run? 2 billion pesos. Nababawiin mo. Saan niya kukunin nyo? Hindi naman siya bilyonaryo. Mangyayari. Anong kailangan mo para manalo kasi sa congressional run? 50 million, 100 million. Anong kailangan mo? The same as mayor. So you see how corruption really eats up everyone. Ay takbo ka, gumastos ka, binenta mo lahat. Ngayon, babawi ka. You have 3 years to do it. Kaya ngayon, sila, ang habol nila, term extension. Kasi break-even lang sila sa unang term. Kaya kung ma-extend ka, kita ka na. Bakit yung sa senator, 6 na taon? National. Ba't ito, district, nag-aambisyon, gusto, extended din sila. Kaya nga, 5 terms yata yun. ewan ko sa kanila. Kaya nga, why will I Pero tama nga yung sinabi mo na ang Comelec, gawing kakandidato ka, wala nang puhunan. Pares tayo, mayaman ka. Anak mayaman ka. Ako anak mahirap, anak farmer. Nakapag-aral ako. And make it hard. Make it hard. Okay, na-appreciate ko yung requirement ng batas na read and write ka. Pero walang sinasabi na kailangan graduate ka ng ganito, ganyan-ganyan. Ang gusto kong, sa akin, ang tama make it possible for a person kung gusto man maging politiko, mayor, congressman, governor, senator, etc., presidente, kung gusto mong maging politiko ka, talagang bigyan ka ng pagkakataon para maging isang mabait na politiko, isang performing na politiko. Kaya nga merong aral, merong
University of ECE na Political Academy na matuto ka ron, turuan ka doon, and then pagka-graduate ka, pwede ka nang tumakbo. Kasi kung hindi ka gagraduate doon, hindi ka pwedeng housewife, tatakbo ka ng manalo ka dahil sa in-endorse ka ng asawa mong congressman. Hindi pwedeng yung isang, ganyan, nangyayari ngayon. Speaker ka, asawa mo, di ba? Takbo. Wala eh. Kaya nga, mali. Isa ka nakakita, housewife, naging presidente ng Pilipinas kasi binaril lang yung asawa niya. Di ba? Tapos yung anak niya na medyo may kleng-kleng, ewan. O yung nanalo. Hindi ko alam kung ginawa ba siyang Ginawa ba siyang hero ng Pilipinas? Pinoy? Si Ninoy? Ewan. Hindi nga eh. Kung napasa yung batas na yun, parang naipasa yun. Ang ano natin, kaya nga not in this kind of setting because, for example, ambisyonin mo, mag-senator ka. May mga nagsasabi na nga sa akin Sir, suporta ka namin, kukumpanya ka namin. No. Kahit manalo ka do you think you will become effective? You are wasting a perfectly good material. Bakit mo ilalagay sa Senado? Di ba? Ayun nga Good example. 24 yun. Iisa ka lang. Paano magpapasa ng death penalty kung iisa ka lang? At yung iba, walang pakialam. Number games kasi, good example yan. Senator Bato. Wala nagawa. Lalo na yung Aliado na yun assistant di to ko. the president. Wala na nagawa. Yung dinalapan niya na si kaklase mo, si Tol Tolentino, wala na nagawa. Abogado na yan. Kaya nga, because the system allows it na ganyan. Kaya walang katorya-torya. Now, if the Filipino people will not rise up, what's the point of running for office and then serving the Filipino people if the mismo yung taong bayan hindi talaga handa na tumayo para sa Pilipinas? What's the point? Wala. Kaya ngayon, galit na naman. Puso. Hindi, kasi nga, Kakainin na honor rin yung isasapalaran kanila. Sir, mauna ka, susuporta kami. Tapos, what now? tinutulak. Ang sarap-sarap ng buhay mo, wala kang ginagawa. Tapos yung iba dyan, gago, sasabihin, why only now? Dapat doon ka pa ganun bang utak na Pilipino? Utak talang kain. Kaya nga, ang Utak talang kain. Wakana Beach talaga na sistema tayo meron. Tapos ngayon hindi mo pa nga, ay nako, ngayon pa lang nga, kino-condemn na tatakbo ka. Tragis, pag ako tatakbo, i-announce ko. No? I-announce ko. At saka kung tatakbo ko, hindi yung senator, hindi yung congressman. Presidente. Ang tado. Pwede. Magkampisyo ka man Pwedeng VP, pwede pang presidente. Pero in my own time. Pero kung kunyaring I am too old, matuyo kayo. I will not. Ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. And kung ako tumakbo, I will definitely ikukumpanya ko, ire-reboot ko buong sistema. Tragis. Kung hindi kayang gawin ng current breed natin ng mga politicians, and then wala na, sige, tsaka ako papasok, tsaka ako sasawsaw. At lahat ng kukontra sa akin, good luck sa inyo. Ilalista ko yung pangalan ninyo. Hindi kayo kasama. Hindi kayo kasama dito sa Pilipinas na gagawin ko. Ganun kasimple. Kasi sabihin nyo, Paul naman yun. Gago kayo Lalagay ko kayo sa West Philippines. Hindi, doon kayo sa doon sa Philippine Rice. Magtayo kayo ng isla ron. At least, kahit ang bato yun magtamba kayo para... Wala pa nga 3 kilometers away, 1 kilometer away from the surface. Ganun ba? Malalim pa. Malalim pa. Kaya pala nung ma-discover yun, denied pa ng mga divers na Vatican. Ang tanga ng Pilipinas, ang dami nating resources kung kunyaring ginagastos yung tax ng ilang billion yung tinapon nyo dyan sa insertion na yan. Kunyaring pinilit ninyo na kahit paano simple lang meron kang manok. May manok ka. Dapat mangitlog yung manok. Kasi pag tumanda yung manok,
wala nang itlog na lalabas doon sa manok. Kaya habang bata yung manok, itlog lang dapat siya na itlog. Meron kang pera nang galing sa taong bayan. Binawaltas ninyo Bumibili kayong kondo, bumibili kayo ng mga bahay, lintik kayo, payaman kayo ng payaman, gaganda na sasakyan. Totoo naman. Totoo Kaya naman nga, nangyayari sa kanila. kaya nga nakakapika Kaya nga dapat it is a state policy nga na ibabalik yung pera ng taong bayan. And if that is a policy, ikot-puwit kayo, mga politiko, paano nyo gagawin yun? Yun yung 20 years sinasabi, Sir Dad, 20 years, after 20 years ulit. Yun. So that kunyaring, if you are able to spend, tignan nyo yung ano na yan, yung insertion na yan, 26 billion. Ano pa yung tinanggal mo sa armed forces na mga pension ng kontragista mga yan? 10 billion. Ilan yung pinasok ko yung 170 billion ba kung dun sa sa isa pang agency? Sipin mo dami na yun. Kahit nga, sipin mo 100 billion na lang. 100 billion. 50 billion na lang. Saan mo pwedeng gastusin yung 50 billion na kikita na siya ng 5 billion? 10%. Diba? Kung 20% yung kita ng 50 billion, 10 billion. And then, in 10 years, in 5 years time, bumalik na yung kapital. And then, meanwhile, yearly, may nakukuha ka na naman. Meron ka na naman gagawin na manok na mangingitlog na mangingitlog na mangingitlog. And then, eventually, after 20 years, balik yung pera mo. Dapat ganun yung utak ng politikas natin ng mga nagmamahala. Such that, hindi pabigat yung ano. How will you do that kung kunyari sistema mo ganyan na, Your Honor, I beg to disagree, Your Honor, but this representation, mga gago. Sarap pag kumuha, dapat dyan may yung audience, may baon ng nyug. Tupukin sa ulo, yung gagong mong sasalita. Ang galing na akala mo, mga wala namang dinideliver na wala namang... Kaya nga, ang kulang is yung direksyon. Direksyon ng taong bayan, direksyon natin as a country, as a people. Dapat ganito, ang kulang is yung statement of policy. Statement ng policy. Alam sa private sector yan Kasi kung gumagawa ng mga sistema, nakikita mo, may experience ako then nakikita mo, it begins with a vision. Okay? Meron kang vision, ito yung gusto mong panaginip, ito yung gusto mong punta. From that vision, hihimayin mo sa bawat function ng management. Ano ang policy ng kumpanya? Statement of policy. Kaya nga meron tayong konstitusyon. Now, doon sa konstitusyon na lang, failed na tayo Kasi ano ba yung policies natin sa konstitusyon natin? Bakit merong sinasabi yung konstitusyon natin na bawal yung dynasty? May sinasabi na kung ano-anong hindi naman nagagawa. Tapos kung gusto baguhin yung konstitusyon, mali tayo talaga. Yung statement of policy, mali. Ano ba gusto talaga ng taong bayan? Sino ba gumawa ng konstitusyon natin? Paano yung mga may kaya? Paano yung mga matataas na taong gumawa? Nasaan doon yung representation ng may hirap? Tragis yan. Sino nga nagre-reklamo? May hirap. 1987. Kaya nga, how can you na yung constitution mo na sinasabi mo is the embodiment of all the ideals ng Filipino people, pero hindi naman represented yung taong bayan. Na-represent ba yung lahat ng PWD? Na-represent ba yung lahat ng mga OFW? Lahat ng all walks of life na-represent ba? Because somehow, desiderata, listen to the dull and ignorant. They too have their stories to tell. Pwede kang tanungin, ano ba pare ko, ano bang masasabi mo? Ano ba mali dito? Basahin mo, naintindihan mo ba yan? Anong mali dyan? Anong masasabi mo? Kasi importante yan, yung sasabihin mo. Pagkakataon mo, sabihin yung side mo as you represent yung sector mo. Wala Para sa mga tribo-tribo lang yan Wala nga, hindi nga represented yung mga natin. Yung mga tao. May tribo may tribo. Lahat ng kanilang mga representante nakakapagsalita. Hindi kagaya na wala. Yung natin nga So, doon pa lang we have a faulty constitution, but now is not the time to change it.
with these people, ng mga kawatan. Pwede. Next time. Gaganyanan sila, pagalingan sila. In the end, bubulagain kayo, nag-agree sila Na sila na yung na changes. Oo, nag-agree sila. Contagious. And then biglang niloloko lang tayo ng mga tao na yan. Not now. Dapat noon pa. Ngayon, wala. Maraming question kasi. Yung sabi nga, maraming question, hindi pa nasasagot. Tapos sila manunungkulan. I would rather have na magkaroon talaga ng people's revolution and then tignan yung constitution. And then sit down, lahat ng sector represented. Tapos noon, reviewin bawat article and then specify kung ano talaga yung policy. For example, very important nga yan. Ano tingin ba ninyo sa taxes ng tao? Yun yung sinasabi ko pa kanina. Ano yung tax? Nagbabayad kayo. Hindi, ano ba yun? Binigay mo o pinahiram mo? Simple. Pero, merong may pupuntahan yun eh. Pagka binigay ko, wala na ako in-expect. Wala na. Parang yun na yun. Inyo na yun, gamitin nyo na. Parang ngayon, nagbayad ka ng tax, wala. Huwag kang... Ngayon, ngawa tayo, di ibig sabihin, ang feeling mo, pinapahiram mo. Kasi may in-expect kang balik, good governance, or whatever. Diba? In kind. Ang nangyayari, binabalik, kalahati, pumupunta, o 1/3 may ayuda. 1/3 ayuda. Paano yung mga itong hindi naman nagbigayan. Ito nagbigay. Ba't doon mo binabalik? Kasi ito, mga tangang, sorry, pero ito, mga tatanga-tanga, kahit ano dikta mo dyan, susundin yan yung sasabihin natin. Iboboto tayo niyan. Babayaran natin yan. Bibigyan natin ayuda yan. Bipirma yan ng charter change. Nangyayari naman talaga. Sipin mo kasakit ng nakakainis talaga yun. Nagbayad ka ng tax, 30%, tapos nang pagdating doon mo binigay sa gago. Na wala namang purbetso doon, wala namang kumakain lang nga, galit pa eh. Binibigyan mo na ayun, galit pa. Ito lang, sardinas lang. Sarap sipain ng mga taong mga mali eh. You see how the system works na mali eh. Ang dapat dyan, in-increase mo yung productivity nitong tao, tinuruan mo kung paano kumita. Ano ba pwedeng gawin niya na kumikita yung government sa kanya such that siya, mabigyan siya ng sweldo, tsaka kuha na siya ngayon ng tax. So everybody's paying tax. Di ba? Wala eh. Bibigyan mo na ayuda, and then what? Maasa na ngayon yan. Oo. Puro asa na lang yan. Hindi naman tatrabaho yan. Hindi naman tatrabaho yan. Maaaring magtrabaho, paumpog-umpog na lang. Kaya nga, kalukuhan yung na yan. Ako, hindi rin ako pabor niya sa ayuda na yan. Ginapagtamad ng mga tao niyan. Kaya nga, what is the policy? Kung gumastos sila ng pera, kunyari, lintik na na yan, yung 2.066 billion na travel expenses na budget, nagastos is 39.7 million. Ang sukle is 2 billion 024 o 26, no? Imagine that, 2 billion. And then, mababalitaan mo, Savings. hindi, binigay tig 2 million congressman Yeah, I mean, Christmas. Sinavings sila para sa kanila. Kaya nga, tignan nyo. Kasi ang warning sila, savings. Tignan nyo. Hindi namin babalik yan sa Tignan nyo. bayan savings. Ako gumastos ako 700 sa Pasko. Para yung Noche Buena, chip-in kami. Family, Ako, 700, 800 ginastos namin sa share namin. Putang yung mga 2 billion ang bawat isa. Tarantado yan. Kaya nga, nakakainis. Now, if the policy will not change, yung state policy, how we want, as the people of the country, we do not change it, and we do not stress it, na dapat ganito ang gusto namin, wala mangyayari sa atin. Kasi sige-sige yung mga politiko na halong umuulan ng pera sa kanila. Sige-sige silang ginagastos yan. Kita naman, aladlaran ng talaga. Because the system allows it. And parang kasalanan mo pa ngayon kung di ka magbayad ng tax. Yung pa isa. Kakasuhan ka, di ba? Tax evasion, etc. March na ngayon. Sige, magbayad kayo. Bayad na naman kayo ng tax and then what? Buhay na naman sila. Ilang araw na lang. April na. Hindi, March muna. March muna, bayaran mo na ng tax. Bago tayo mag-Holy Week, bayad mo na kayong tax.
Yan, nakakalungkot doon. Diba? Kaya nga, isipin mo, ngayon, ano ang gagawin ng pronouncement? Wala magbabayad ng tax. Ganun na sasabihin nila. Tapos civil disobedience. Parang nadinig ko na yun noon. Panahon ni Marcos Sr. Civil disobedience noon eh. Sila Cory, di daw magbabayad ng tax. Yun yung ano. Hindi ko ngayon kaya mangyari. Ewan ko, depende sa... alam mo naman Pilipino, hanggang salita lang. Yun nga eh. Salita lang. Yun nga. Final words yung Dada, baka tinatawag na tayo ng mga ano eh. Yung mga alaga ng mga aso. buti nakakalong ba yun? Pero ang ganda ng bayan sa Dada. Baka pwede kong maligo sa rooftop. Ang ganda guys. Alam niyo yung napapanood niyo sa pelikula na swimming pool na transparent siya. Nakita yung baba. Hindi ko nasasabihin ko ilang floor itong bayan. Sabihin ng mga tao na basher, kurako. Ang ganda talaga. Gusto ko mag-swimming doon. Yung transparent talaga. Pagka-dive mo gano'n, kita mo yung baba, para malulula ka. Ay, susubukan ko yun. Magpapala mo ka, Sir Dada. So, magsiswimming ako agad. If ever na suporta lang tayo kay Digong, kay Sara. Suporta lang tayo. Why? Sara is the elected Vice President in the event na may question. Sa akin kasi may question nga si BBM na tinatago ng mga kasama niya. Simple lang yung drug-related na statement against him, na nag-jujut siya, nagte-text siya. That's an issue. It's a national issue. It's a national security problem. An issue na you cannot have a president, a sitting president at that, na nagdodroga. Now, up to now, January 29, si Digong nagsabi, patapos na yung February. Almost a month na. Ano sinagot niya? Pideya sumagot, never na nakalagay sa listahan nila. Sabi ng Pideya yun. Sabi ni Duterte. Di ba? Pangalawa, si Duterte ang bangag. Si Duterte, epekte ng fentanyl. Yung pain reliever daw. How could you, President of the Republic, na may allegation na nasa drug list ka, answer na gano'n? Gusto mo ba patunayan pa? Gusto mo ba na umabot tayo doon sa butataan tayo? Yun Simple lang ang sagot sana In all humility, in all humbleness na, Siya na mag-start na, no? magpa-drug test ka lang. Ikaw na, Kasimple. And ako, sinabi ko sa vlog ko, March 31, the clock is ticking. Pagka lumagpas ang March 31, inaamin mo na walang drug test inaamin mo, drug addict ka. And you have no right to continue as the president of the country. Anyway, ako nagmanifesto na ako. Maraming taong bayan sinasabi, nauna, galaw na. Wala lang yung manifesto nga pakonti-konti pumipirma. Papunta pa lang tayo sa 19,000. Okay? Ang tinatakis papuntang 25. So, sige, hayaan mo. Tapos magtataw kay people power. No way. Because kita nyo na yung manifesto is in itself a testing ground. How prepared are the Filipino people? How ready are the Filipino people? Yun yung kaya ko nilabas yung manifesto na yun. Ngayon, sinasabi ko nga na this is a democratic country. Pagka wala nga milyon yan, bakit ka kakabahan ko? Malaki yan, ba't kakabahan, di ba? So, wala kayo dapat kaba. Kaya nga buhay pa yung account ko Yung Facebook ko buhay pa. Because the administration sees it not a threat. No? How can 20,000 less than people threaten your presidency? Di ba? Wala, tinga lang. Tinga. You have 31 million votes. Di ba? So, yun yung real talk. Parang yung sinasabi ni Sir Dado na ako na lang yung bubunot sa dami ng buhok. Ang nagmanifesto lang, isang hibla, yung ako nga bubunot sa buhok. Kaya nga,
So, ang ano dyan, alamin niyo yung problema, alam niyo yung dapat yung problema. Sorry kayo. Tapos nun, yung kumbaga sana, hindi basta-basta tira ng tira. Analyze at And then, pagka in the right time, baka mamaya umabot na tayo sa edge of stress and then tapos na. Hindi nyo pa alam kung ano yung pinaglaban nyo. mas paulit-ulit na. Ulit na ulit. The tree has to be uprooted. Yung ugat pinakailangan hukayin. Ang ugat ng corruption. Yun yung problema. So mga nasasabi na yung may ambisyon ako. Ay, hirap. Wala. Pagawin muna natin ng Stupido. sistema. Mali yung kaya. Cancer na yung sistema. Tapos, makahawakan pa yung kakandidatong bago. I have seen people corrupted. Na? I have seen generals getting corrupted. Na? In my lifetime. That's why, sinabi ko nga, ayoko maging ganyan eh. No? Isang reason kung bakit ako umalis. Ayoko maging ganyan. Kung ganyan na rin lang yung aking aambisyonin, wag na lang. Inyo na. Kaya malis ka. Kaya ako umalis. Maraming rason kaya ako umalis. Maraming rason sana nakabalik ako, pero hindi rin akong bumalik. Eh. Nag-decide ako, wag na lang. Yung tingin ko, pananaw ko, mas matimbang yung need ng kapatid ko kaysa sa need ko sa person. Hindi ko ikamamatay yung hindi ako maging general or maging somebody, something, no? Pero yung hindi ko pagbigay ng kidney, ikamamatay ng kapatid ko. Ganun kasimple yung desisyon. Madaling pumatay, pero mahirap bumuhay. Tama. So ngayon, nasa crossroad ako. Kaya ako nag-iingay kasi nakita ko yung mali. Yung mali. Pero kung yung mga tao, hindi rin kayong maglalakas ng loob, kaka-explain ko na ilang beses, eto tayo, taong bayan. Ito lang yung konstitusyon. Ratified nga ng taong bayan yung konstitusyon. Kahit anong gagawin pagbabago ng Chacha, ng Congress, tsaka ng Senate, it has to be ratified by the Filipino people. Kaya nga ihahabol ng COMELEC na in cahoots din na para umabot sa eleksyon ng 2025. Doon sa questionnaire kung sino iboboto mo, nandun yung tanong, pumapayag ka ba sa amendment ng Constitution? You see, yun yung plano. Nakalatag na lahat yan at may pondo, may insertion para dyan. So, hindi kaya nga, what for? Diba? Kaya nga, ang ano dyan, hanggang hindi tinatayo ng mga Pilipino yung gusto ninyo, wala. Ito tayo. Ito. Dito lang sila. Constitution, Philippine government, President down the line. Di ba? Nandun din yung armed forces sa ilalim. So hanggang hindi nyo tinatanggap yung sovereign will ninyo, yung power ninyo, nanggaling sa inyo, power emanates from the people, nakasaad nyo sa Constitution, na sinasabi nyo protect the Constitution, nasabi nyo sa armed forces. No, yun nga ang narinig ko. So, power emanates from the people. And if you do not accept that power, you do not use that power, it's all useless. Useless. We deserve the country that we have right now. That's why you will have the opportunity one day to stand up and say, tama na, ayoko na ng ganito. Yeah. And that will be a revolution. Tapusin na na. Oo, revolution ng taong bayan, people power 3, na sinasabi nyo ngayon na. Hindi pa alam ng taong bayan eh. Hindi pa galit na galit. Hindi pa kaya nga, hindi pa panahon siguro. Tama-tama naman yan, yung 4 months na TikTok. Malapit na yun. June 30, Lapit na yan. makikita nyo kung sino ang tatayo. Diba? Yun yung exciting. Yun. Paano kung ang daming tumayo? Kaya nga, huwag niyong pangunahan yung mga tao. And afterwards, ay nako. Kagaya nga yung isa pa, sabihin, si Bantag, pinatatakbo nilang
natatakbo senator. Sasayangin niyo si Bantag. Sayang. Kasi, Kakainin rin ng sistema eh. tsaka sayang si Bantag, dapat si Bantag sa sa executive eh. Magaling yan na head of agency. Dapat yan ilagay mo nga yan ng DILG, kita mo kung di tumino yung di ba? Oo. Kaya niyo siguro yan, DILG. Nakita niyo naman yung story ni Digiband, former Digibantag, di ba? Talagang nagtino, If ako yung masusunod, I would put him as a head of, customs. Pwede. Pero, Lagay mo sa customs 4-star din naman yun. Oo. 4-star, under sa Pinas naman yung customs. Tignan natin, bigay mo yung, siya, yung position sa kanya na customs head siya. On target yan, sigurado, mawala yung mga korupsyon dyan. Gawin mo senator, okay, magandang pangalan, pero malulunod lang. number game kasi dyan eh. Wala eh. That's why, Filipino people, yung mga hindi pa natututo eh. As maghintay kayo listahan sa akin, sige, gagawa ko listahan, pero come to think of it, sa ganyang sistema pa rin. Wala. Maganda nga sana, appointed lahat eh, na wala nang election muna eh. Kung kunyari ang lumabas junta, no? Just like nung nangyari kay 1986, di ba? Puro appointed. Miski Appointed? mayor na appointed eh. Mayor. Revolutionary government. Oo, lahat talaga. Yan ang maganda. Kasi kunyari i-appoint mo, panay mga retired, siya. Kita mo kung di tumino yan eh. Ganun ang ginawa. Pero merong death penalty na in place para kung mangurakot man, yari ka. Kumbaga, yung nangyari in 1986 din, okay sana kung ang naposisyon. Wala. There's something good naman eh. Si Duterte nilagay dun sa Sa, Davao. that time, sa Davao. Kaya lang, paano sa iba? Panahon niya eh. Yan. So, okay na. Yun lang. Relax lang. Iba, iba parang life and death situation eh. Ang sa akin, hanggat sa 4 months to go eh. Yun ang nga sa akin, yun yung reckoning ko eh. June 30. Big scene eh. 4 months to go. So, let's see what's developing in bukas, January, Feb 25, kung anong mangyari bukas. Sigurado yan, yung mga vlogger, yan naman content. Yun naman ang pagkaalam nila. Kaya nga Hindi ko pa nga alam yun eh. Ngayon, sa iyo ko lang nalaman na meron palang narinig ko yung Cebu, kaya lang hindi kasama Bukas na. si Pastor. Pero makita natin sila. Bukas siya kasi At tapos tapatan, merong EDSA shrine, pro-government, Meron din. na kunwaring pro-government pero dilawan sila, na against Chacha. Puno. Piniplay nga tayo eh. Tapos nun, dito naman sa Cebu, prayer rally. Ano naman yan? Ewan ko. So, tignan natin, panoorin ninyo. Entertainment lang yan. Parang sa sweldo. Entertainment yan. Ang final reckoning yan yung June 30. Onward, June 30, onward. Tayo lang tayo. Ang dramatic dyan is saan ang Armed Forces at PNP. Doon sa critical moments ng administration. Yan. And then, pagka nangyari na gumawa ang Armed Forces at PNP doon sa side ng administration, and then nag-decide itong mga taong bayan, mga taong bayan mag-decide na tatanggalin na. Yun yung problem eh. Kasi yung mga taong bayan, madaling udyukan eh. Pagka mainit, ang ulo. Sabihin, marami na nagsasabi, tanggalin na natin, personally, physically, bitbitin na. May mga vlogger na nagsasabing gano'n. Meron. Tanggalin na dyan, physically. Magago. May PSG eh. Hindi yari kayo. Mandate ng PSG, protektahan yung presidente. Hindi magkakaroon lang. Upakan kayo ng PSG. Tapos sasabihin nyo, binaril kami.
Abuso eh. O, di ba? Human rights pa, patawanan. Kaya nga, yun nga eh, napapasukan kasi ang grupo ng mga hindi tamang tao. Pagka may magsabi, may mag-udyot, kagaya nung nangyari sa EDSA 3. May EDSA 3 eh. Alam niyo ba yung EDSA 3? Kay Gloria? EDSA 3. Yun yung unang-una, after ERAP nga eh. EDSA 2, tapos yun nga EDSA 3. Nandun ako. Sa observing ako. Pa-intel ko no. Observing ako. Kita ko yung mga tao doon. Tapos doon sumisigaw pa ako doon kasi nag-decide yung tao pumunta sa Malacanang. Naudyukan. Ayan, marcha sila nasa Malacanang. Iniwanan nila yung EDSA shrine. Pagdating sa Malacanang, bumaril yung mga PSG. Balik sila, atras sila. Atras, tapos nasunog yung truck ng ABS-CBN, yung pick-up. Naiwan. Tapos lumabas yung mga tangke ng PSG. Gusto niyo gano'ng mangyari? Udyok, tapos pagka-udyok, tatakbo na sila. Maiwan doon yung mga kawawa. Yan. That's why, yung mga leaders, hinay-hinay kayo, sa mga pananalita. Kasi, huwag kayong mag-uudyo, huwag kayong mag-ano, kung hindi nyo kayang sagutin yung buhay ng tao. It's a responsibility. Being a leader is a responsibility. Kung ang labanan dito, ubusan, patayan, di sige, tanggapin nyo. And then kayo mag-explain ng buhay ng taong namatay sa pamilya niya. Mahirap yun. That's why may mga leader na hanggang ngayon ayaw. Okay? Kasi na alam nila yung loss of life, value of life. Yung mga tao na nag-uudyok, hindi nila alam yun. Wala silang pakialam sa buhay ng kapwa Pilipino. Kaya ang galing mag-udyok. They have an experience explaining to the wife or to the father or to the son, the children, patay na yung asawa mo, yung tatay mo. Hindi nila na-experience yun. Kaya hinay-hinay sa mga leader na gustong tumayo at idadamay yung kapwa Pilipino para sa isang cause na questionable. Okay? Hindi pa panahon eh. Yun yung akin. Kaya be discerning. Pagkaalanganin kayo, dasal. Dasal lang. Kasi hindi pwede yung para-para. At isipin nyo, may pamilya kayo. Tatayo ka sa EDSA? Paano kung nagkaputukan? Takbuhan. Tatakbo ka? Takbuhan yan. Paano ngayon yung cost? Wala naman tayo nun eh. Paano ngayon yung cost? You see? How can you ask somebody to lead you when you yourselves are not willing to sacrifice yourself para sa cost para sa Pilipinas? Di ba? The first incident of gunfire, nadinig nyo, takbo. Di ba? Pagka nadinig nyo, maandar yung tangke, ayan na, tatakutin na kayo, takbo. Ayan na helicopter, takbo. O paano? O kaya, the only way to stop people power is yung malabanan, ibuga mo lahat dyan na pati yung mga uod, shower mo. Takbo yan. Wala na, uwi ka, ligo ka, baho eh. Oh. Yung kinukuha ng mga malabanan. Septic tank. Yung may nilan, yan libre-libre tayo. Yung binabayaran tayo nun. Kahit nga yun sa kahit nga sa dredging, ng mga itim-itim na mabaho, na bulok na water lily. Sa Maynila, yung sa mga sapa. Kaya, magka-idea na naman yung Malacanang. Tama si Serdado. Ganun kaya na. Yun yung katapat lang ng people power. Palata. Because people are not willing to die. Ang late ng budget lang nun. Malabanan lang yun. Kunin mo ng lahat yun.
lahat ng truck, ilagay mo sa C1, sa C-130, tapos low flying, sa shower, Biglang bagsak. Langyan. muulan ng tae. Ay, hirap doon. Atras lahat yun. Kahit hindi ka gumamit ng baril. No? Tapos ang sa 3. Yan ang idea ngayon. Alam na nun na. Alam na nila. Kung ano gagawin. Interview ka kasi, ito sa scene. Ay, dinamig ko na rin sa iyo nun yun. Bindag ko na yan. Tagtag mo na yun. Nung tiniente ako, sinasabi namin, yun yung solusyon. Na ano kayo, na... Sa dami ng general, wala nag-isip, mga tiniente nag-isip. Nasabi namin na, so, yan. That's why, kaya kami, ayaw namin, maingat kami na sabihin namin, tatayo kami, tapusin na natin. Hindi, this is more than us. Kung pwede lang nga, tapusin na namin to. Kami-kami. Pero hindi, ang taong bayan ang gusto, mga Duterte. Di ba? O di bigay mo yung gusto ng taong bayan. Hintayin mo yung Duterte. Hintayin natin. Oo, tama. Hintayin mo yung Duterte. Pag hindi nangyari, ayun Wala, na. tignan natin. Second Then, option. ay ngayon, kunyari, may nangyari. And then, ano yung option mo? Sinasabi nung isang kabaro, pagka tumakbo yan, sisitahin ko. Ganun ba? Adi, wag, hindi ako tatakbo. Bakit? Ako ba nawalan? Pilipinas ang nawawalan. No? Ngayon, pagka ganon, ang kulitin ninyo, yung nagsabi. Ang kulitin nyo yung nagsabi. Uy, sabihin mo kay si sir, magtakbo siya. Kaya sasabihin ko naman sa kayo ko. Sinabihan mo, inunahan mo eh. Sino tatakutin ninyo? Ako, tatakutin ninyo. Tatakutin nyo ako. Tapos ako, Mr. Principio, mana lang ako sa tatay ko. Hindi nyo kayang takutin. Hindi nyo pwedeng tatanggil yung ganyan sa akin. I have my own, character. Alam ko kung ano, nakikita ko kung anong tama. If ever na I'll run for a better position. Hindi lang yung ganyan na, tapos hindi yung ganyan sistema. Kung tumakbo man ako, I will offer myself to change the system. Hindi yung ganyan na papasok ako sa sistema. Hindi, papasok ko dito para baguhin yung sistema na yan. Kasi pagka nakita ko hindi nagbago, then makikita ko may need na baguhin yung sistema. Kasi failure na naman. Ikot na naman tayo. Di ba? And problema, I'll be old by that time. Baka may may sakit na. So, next generation na lang. That's why the Pinoy Survivor videos is for you, young generation of Filipinos, para ma-incorporate ninyo the kind of person I am. Kung hindi man ako the next generation ng Filipinos, pabaon ko sa inyo. Yun yung ko. Hindi ako mamamatay kung hindi ako mapwesto, hindi ako hahabulin ko yan para lang What for? Gusto ko ang sistema, wala kung pwede nga na ang lit-lit ng kikitain ng politiko. Kasi taas-taas ang kwento ng mga taong yan. Dapat nga So, nandun ako sa sistema na babalik yung taxes ng tao, na lahat pwedeng tumakbo, walang magagastos, ibaban yun. Dapat ang ang mga ngasiwa is yung COMELEC, pero yung COMELEC, yung sa akin, sa panaginip ko, revamp ang COMELEC. Pati Congress, saka Senate, wala, sarado eh. Tapos pag-open, parang close for renovation. Parang ganun. Kahit abutin ka ng 4 na taon, okay lang. Kasi 4 na taon, that's 2028, yun yung presidential election. So pagka nangyari yun. So, yung isang senaryo na huling senaryo na 7 senaryo, speaks of a revolutionary government. Wala yung GMA formula ron. Because the revolutionary government, hahawakan yan hanggang sa magbitaw ng eleksyon 2028. Hawak na 4 na taon, ibig sabihin 4 na taon yung cleansing. 4 na taon yung reboot ng sistema, ayusin lahat siya. Ang senaryo doon is si Duterte yung nakaupo.
tumakbo. Si Tatay Digong. Pine-prepare niya para pagka tumakbo yung isa, na yung 4 years, balik siya dito sa Davao para sa mga anak. That is, kung titignan mo, parang convenient. Ngayon, ang tanong, kaya pa ba ni Tatay Diggs ng 80 na siya eh. So, what if may kasamang mga retired na tao? Yun yung question mark. Kasi baka ma-over yung tao, hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Kaya mahalaga dyan, taong bayan, nasa likod. Pero hindi siguro mangyayari kasi kung mangyayari, dapat noon pa. Di ba? Yung sinasabing bababa. Kaya mga military, mga ano yan eh, dahil pinaprotektahan niya yung posisyon niya. At hindi na bababa yan. Kasi mga military, yung mga kabinete niya. No, whether Pinatunayan niya na pero bumaba siya. yun nga eh, yung option 7 is a better option compared to the current na situation. Paulit-ulit tayo, 38 years. So why not try a different scenario na may pag-asa naman na mabago yung sistema. Ganun eh. Mas appealing eh. Marami na nagsasabi na gusto nila na junta, na nagsasabi revolutionary government. Appealing na siya because for 38 years, laging politiko natin ang sinira ang Pilipinas, binabol eh. Tingnan nyo ngayon ang nangyari sa Pilipinas. Yung mga mahirap, naghihintay ng ayuda. Walang dignidad eh. Simula yan sa 1987 hanggang ilang presidente. Apat. So, walang mga ano. So, hintayin lang natin kung ano mangyayari. Sa mga nagsasabing tumakbo, hindi ako tatakbo, hindi ako. With that kind of system, no. Ano lang, sisirain mo na yung sarili mo. Malaunan, minumura nyo na, ganun yung tignan nyo yung mga tao kayo. So, dati-dati, yeah. Kaya ngayon, minumura nyo na eh. Di ba? Nung si BBM. O, di ba? Dati, I love you, BBM. We love you. Pangyak-yak yung mga tao, pag nakita siya. Ang galing siyang mag-good, etc. Kaya ngayon Ngayon, di binabasa niya. Yung pala may mic siya dito, may earphone, may nagdidikta kung paano sumagot. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Isa yan. May hawak ng mugs. Well, anyway, so yun lang. Enjoy. Haba natin. Apat na oras tayo. Hatiin mo na lang para yung mga tao eh. Hindi, masasarap na mapuyat sila. Napuyat tayo. Yung mga tao, Dito lang po guys. Maraming salamat sa panood namin munting video. DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, maging mapanuri po tayo. Pag-aralan natin ang sitwasyon. Nang sa ganon, bago tayo magbitaw ng ating komento, alam natin kung ano yung bibitawan natin at naaayon sa tama. So, salamat po. See you on my next vlog. At nagpapasalamat muna ako sa Sir Dado na pag-imbita niya dito sa kanyang mini mansion. Pero ang laki, hindi mini to. Habulin ako na administration. IBIR. ano? Hanapin niyo. Galing nitong mag-telephone. Ako may-ari nito. See you on my next vlog guys. Kain muna tayo. Hindi na dumating yung kape. Ayan. Salamat. Thank you. Thank you, Sir Dado. Sige. Ang balakang ko Yan po. Natunghayan nyo na yung pinali ng aming kwentuhan ni Sir Dado. Napakaganda po. So, nakakapanghinayang pong hindi marinig ito ng mga kapwa nating Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Most importantly, doon sa mga sumusuporta sa ating Tatay Digong. Sayang naman.
ang makakarinig lang, yung 38 going to 39,000 na kanyang subscriber, mas maganda yung mas makakarami pat lumaganap yung mensahe ng ating magiting na si Sir Dado. So yun lamang po guys. At shoutout po ulit sa mga organizer. Talagang kukulitin ko kayo. Nangihinayang ako na marinig talaga ng mas nakararami pang mga Pilipino ang mga pahayag ng ating magiting na si retired Captain Baron Clemente Enrique ng Scout Rangers. Sayang po. So, imbitahan nyo na po siya. Imbitahan nyo na po to. Nakakapanghinayang po pag hindi po ito nakapagsalita sa harap ng mas maraming mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Nakakapanghinayang po. Kayo, manghihinayang kayo kung hindi nyo siya gagawing speaker o magpapahayag doon sa mga maraming nagtatalumpati before na lumabas ang ating Tatay Digong doon sa entablado kung saan man niyang gaganapin yung mga prayer rallies patungkol dyan sa suporta natin sa ating Tatay Digong. So again, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscribers na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. At siguro baka matagal din ako hindi mag-vlog kasi tingnan natin guys. Medyo ako'y medyo nalulungkot pero kung mababalitaan kong naimbita nyo si ating magiting na si Sir Dado, baka tuloy-tuloy tayo mag-vlog. Kasi nakakasakit na rin po ng ulo. Ang abang lingkod nyo naman may sakit na rin. So marami na rin akong nararamdaman. So pahipahinga muna ako. At ako'y medyo nai-stress na rin sa mga nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. Pero again, imbitahan nyo po si Sir Dado sa mga prayer rallies nyo. Or shout out po sa mga organizer. At maraming salamat po again. See you on my next vlog guys.